Ito, gusto mong ano, pineapple? Nakatinga na. Totoo. Ako muna na. Hindi ka ito sila, hiningi ako sa ibang naman. Or yes mo. Ay, naku, pagkain. Ito serve. Nagkakita rehearsal na dito lang. Ano yung mga rules? Dito lang mag-i-end. Hi Daddy, sa akin time na ma-interview kita. So, ibig ko lang itanong, kumusta na ang ano mo, yung changes ng career ng anak mo, di ba? From the start na nagkakilala tayo, nag-18th birthday siya, until this very day, nakita natin yung changes, yung pag-escalate ng kanyang career. Ano masasabi mo bilang tatay ni Kaylin Alcantara? Yun, very thankful pa rin kasi tuloy-tuloy yung pag, I call this, yung progress and tuloy-tuloy yung magagandang projects and yun, at the same time natututo din kung paano mas mapaganda pa yung career. Thank you sa tulong nyo, syempre. Tito Lar, Jemmy. Pero syempre, Pero syempre malaki rin yung factor na naituto mo bilang tatay, sinusunod ka niya, napalaki niyo ng maayos. Yes. Yun naman yung kami ng mama niya. So, hopefully palagi na kami pakikinggan. Sa pagtanda. Ang gusto naman natin lahat, especially kami mga magulang niya, is mapaayos yung career niya at the same time. At the end of the day, yung buhay na hanggang sa magpapaglasyon, hanggang sa mag-graduate. And, yun. Pero so far, pag napagsasabihan mo or nabibigyan siya ng advice, how does she take it naman? Mostly naman, she's taking it okay. Pero merong mga serious matters na merong resistance na konti, which is very good. Kailangan meron din yun. You just let her also kasi syempre ano na rin siya, 22, she's independent-minded. Ibig sabihin pag may resistance or ibig sabihin pagka hindi siya umaayon sa sinasabi namin ng mother, ibig sabihin merong learning process dun sa anong yun. So it's up to us on how to deal with. At saka sa tingin hindi rin siya talaga mahirap kausap. Alam naman natin na sobrang madaling umintindi, especially sa ginagawa niya sa family niya. So, palagi niya kami Yun ang nakakatuwa kay Ted, di ba? Yung, despite her being independent-minded and all, but still, pwede din sa family, andun pa rin yung kanyang pagrespeto, yung kanyang, sabi nga, bibigay tiwala pa rin sa mga sinasabi niya as parents. Very thankful kami doon. And, yun, Kaylin is very God-fearing human being. So, for that, very thankful kami mga magulang niya, kami family, yung mga kapatid niya. So, palagi na kami nilibigay. And palagi niyang inuuna yung kapulahan. Anyway, Dad, yung paano yun, yung syempre, from the 18th birthday na nagkausap tayo regarding her love life, sabi mo, you were afraid that time, syempre, sabi mo, hindi talaga maiwasan magkaroon na siya ng love life, then it happened din naman. So, how was the feeling na nagkaroon siya ng love life in the past? It wasn't successful, but now it seems to be very happy. Dun sa past niya, well, again, dun sa interview niya, and then parang it's a learning process sa amin lahat. And yun, sinabihan ko siya na huwag mo masyadong ibibigay ng 100% yung sarili mo.
very ano naman si Kaylin na eh. Natuto siya dun sa nangyari. And salamat pa rin si Diyos kasi diba, in spite of what happened. Oo. Parang, tama. It was quite challenging lalo sa'yo as daddy, di ba? Pero we don't talk about it anymore. Yes, Kumbaga, it's a thing of the past. Kasi hindi naman makakatulong eh. And then, ano eh, wala namang kabuluhan so di ba? So now, yun nga, it's all over na it seems like they're having sweet music together with Kobe, si Kai. So, ano naman na ano mo, reaction mo with Kobe and Kylin's life now? Sila na ba eh? And Anyway, ano lang, what it's is in the important news. sa akin is, masaya siya. Masaya sila. And yun lang. And Kobe, very kind na tao. Magpakit. Sobrang ma-respect. I don't know. Again, kami ng mga magulang din, hindi rin po pwede na ibigay din namin yung 100% sa lahat na makikilala ng mga anak namin, especially si Kaylin, babae si Kaylin. So, diba? So we have our reservations. Pero yung sa tingin ko kay Kobe, mabait na tao, kagaya ng father niya, ng brother niya, siguro ng mother niya. So, kasi ganun siya eh. So, pero yung reaction mo, ang ganda ng, napaka-positive ng love, yung team up nila ngayon, yung parang, yung pagdiling sa kanila, it's drawing a lot of kilig factor sa mga fans. Alam mo yon, yung maraming positive, review sa togetherness nila. Hopefully, patuloy na kiligin ng mga tao sa kanila and hopefully magawa nila ng maayos kung ano man yung gusto nilang puntahan. Diba? Kasi nga, napansin ko din sa social media, maraming natutuwa, maraming kinikilig, maraming gusto pang makita sila ng like sa projects, mga projects na gagawin nila or maraming sinasuggest doon eh. Pwede sila nito, pwede sila ganyan. So, it depends on them. Kasi kami naman is, hindi naman namin siya, especially si Kaylin or sila pwedeng i-push. Yung mga, kasi lalaki na naman na sila. So, hopefully makita nila yung kung ano yung merong malaking potential dun sa hinihingi na Nakatuwa na. Saka, kayo naman, you're just there to support if ever the love team or the career, the solo career of Kai. Yeah, kung ano yung direction na gusto ni Kai or si Kobe man, siyempre full support. As long as it's constructive para sa ikabubuti nilang dalawa, of course, full support. Well, ang daming activities ni Kai ngayon na she's into shooting, tapos sa sa bike, yung motorbike. Yes, yung mga ginagawa. Yung mga ganun hobbies. napaka-edgy. Hindi ka ba natatakot sa safety niya or ano man, or do you encourage her kasi isa ka rin napaka-sports person? Siguro sa pagmumotor, kasi nakikita niya ako, mahilig ako sa motor. So, dun niya nakita na pwede niyang gawin. Of course, natatakot ako kasi yung pagmumotor is, di ba, napaka-delikado. But then, di ba, sa lahat naman ng bagay na ginagawa ng tao, mayroong delikado. Kahit 4 wheels man yan, kahit mag-bike ka, kahit nga matutulog ka. So, para sa akin, additional skills yun. And what the heck, diba? Kailangan niya matuto. Gusto niya matuto. Ang very important kasi sa akin. Desidido. Gusto niya. So, gusto niyang gawin. So, yun sa fire naman, sa pagbaril. Yung ano ko doon is, sa tingin ko, lahat ng mga anak ko kailangan, lahat sila marunong magkaroon ng gun discipline. Yeah. Para, di ba, defense or hobby, di ba? One last, Daddy. So, anong message mo sa anak mo and
sa kanyang career, sa kanyang personal life now. Ayun, baby, ituloy mo lang yung mga magandang ginagawa mo. Nandito lang kami ni Mama at ng dalawang kuya mo para sumuporta sa'yo palagi. And yun, palagi kang makikinig sa amin. And then, sa mga taong kagaya nila dito, Tito Lar, nila Tito Manny, nila Ate Molly, nila Boss Bill, Jim, may magandang intensyon sa'yo. So, huwag natin kalilimutan yung mga tao nagmalasakit at tumulong sa atin. And then, yun, palagi tayo magdadasal. Alright. Thank you, Daddy. Thank you for this. Ambush. Ambush interview. Sana eh. Anira lang yung sana eh. Anira lang yung